kwentong ito ay tungkol sa mga taong tinawag na spirit summoners. Nagsimula ang kwento kay Aji na naghahanda ng mga sangkap. Magluto para sa kanyang almusal nang matapos niyang magluto ng ramen, ang masarap na aroma ay naamoy ng isang espiritu. Ilang sandali pa ay may bumukas na portal sa isang babaeng mukhang diyosa ang nagpasya na magpakita sa kanya. Nagulat si Aji kaya nalaglag niya ang ramen, biglang lumiit ang babae at mabilis na hiniwa ang bowl ng ramen at kinain pagkatapos. Kumakain ay buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang sarili bilang si Dora, ngunit sa takot ni Aji ay pinalabas niya ito ng bahay. Pero pagbalik niya sa kusina nakita niya ulit siya na inis niya at itinapon siya palabas ng window this time, pero pagkaupo niya ay bigla itong sumulpot sa tabi niya. Akala ni Aji ay multo iyon, ngunit ayon kay Dora ay summon spirit siya dahil gutom pa siya ay kinain ito. Lahat ng pagkain na nahanap niya sa kusina ay hindi na alam ang gagawin dahil kahit anong gawin niya ang munting babaeng ito. Paulit-ulit na bumabalik kaya nagpasya siyang gumawa ng tsaa para sa kanya at nagtanong kay Dora. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsabi ng iba pang impormasyon tungkol sa kanya, kabilang ang kanyang edad at ang kanyang kumpletong anyo na kung saan ay ang dagdag pa ng magandang babae na nakita ni Aji ni Dora na hindi siya ang kusang nagpakita. Dahil si Aji mismo ang nagpatawag sa kanya mula sa kanyang slumber, hindi makapaniwala si Aji kaya nagpasya siyang umalis sa pumunta sa paaralan, ngunit sinusundan pa rin siya ni Dora ay nagawa niyang makatakas sa kanya, ngunit habang papasok Class Dora biglang lumitaw sa bintana. Dora ay matyaga at nais na sila ay isagawa ang kontrata sa isa't isa at sa kanya lang napagtanto na siya lang pala ang nakakakita sa kanya. Nang makatulog si Dora ay mabilis siyang umalis ang kwarto para takasan siya. Habang naglalakad siya palabas may napansin siyang babae at lumapit siya para bigyan siya ng sulat, pero biglang sumulpot ulit si Dora sa likod niya at ikinagalit niya. Dahil hindi nakikita ng babae si Dora, naisip niya na siya ang pinapagalitan ni Aji at nang sabihin niyang layuan si Dora. Sa kanya agad na tumakbo ang babae habang umiiyak dahil dito binilhan niya ng marami si Dora. Pagkain at nagdasal na hilingin na layuan siya ni Dora. Nalungkot at sinabi ang mangyayari. Kung hindi siya pumayag sa paggawa ng kontrata sa kanya, ay humingi ng pabor si Dora na pumunta sila para sa G. Lumakad bago siya umalis. Habang naglalakad sila pinakita ni Dora kay Aji ang nakikita ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagsimula siyang makakita ng higit pang mga espiritu at ipinakita ni Dora ang mga dahilan sa kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid. Ipinaliwanag ni Dora na sinuman ay may kakayahang magpatawag ng isang espiritu, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi maintindihan ang ilan mga bagay na nangyayari sa mundo. Dahil dito ilan lamang ang makakapag-master ng kakayahan na ito at sila ay tinawag na summoners. Pinakita rin niya sa kanya ang kaya niyang gawin once na tinanggap siya ni Aji at naging buo summoner ng lahat ng ipinakita at ipinaliwanag sa kanya ay nagpasya si Aji na pumayag at nakipagkontrata sa kanya. Pagkatapos ng contract signing, tuwang-tuwa si Dora na nakasakay siya sa likod ni Aji. Sa kanya hinayaan lumabas ang mga pakpak at lumipad sila palayo dahil kailangan ng maraming enerhiya para maisagawa ang kasanayang ito na naubusan si Dora ng mabilis ang enerhiya dahil nagutom siya kaya nahulog sila sa lupa habang ginagamot ang mga sugat nila. Biglang nawala ng kuryente ang bahay ni Aji dahil nakalimutan niyang magbayad ng bill, kaya ipinakita sa kanya ni Dora ang isa pang bagay na iyon. Kayang gawin ng summoner. Tinanong ni Aji ang kanyang pinanggalingan kaya ikinuwento niya ang naalala niya tungkol sa digmaang nangyari hanggang sa sandaling nagising siya at napagtantong nakagapos na siya, ngunit biglang nawala ng sigla si Dora at mabilis na nakatulog. Kinabukasan habang nanonood sila ng The Players, may biglang umatake kay Dora na isa ring summoned spirit. Pinangalan ng Liwin at kinain siya nito. Nang mapansin ni Aji itong si Liwin ay agad na tumakbo ng mabilis. Palayo sa kanya hinabol ito ni Aji, ngunit bigla siyang hinarangan ng isang lalaki na kapatid pala ng babae na nagbigay sa kanya ng sulat. Noong isang araw ipinakita sa kanila ng babae kung gaano siya kalakas, pero biglang narinig ni Aji ang boses ni Dora. Mula sa malayo ay mabilis siyang tumakbo at iniwan ang dalawa sa kanya. Ipinagpatuloy ang paghahanap kay Dora. Dahil sa narinig ni Aji habang kausap si Dora ay nagkaroon siya ng ideya kung paano niya ito mahahanap ng madali. Nang makarating siya sa lugar na ito ay sinabi niya kay Dora kung ano ang napagtanto niya sa sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya na kung hahayaan niya lang si Dora, kinuha ng iba ay makakalaya na rin siya. Sa wakas kapag narinig ito ni Dora ay bigla niyang nakuha. Galit sa kasinimulang suntukin ang tiyan ni Liwin dahilan para makita agad sila ni Aji at nakalabas si Dora. Binugbog ni Dora si Liwin, ngunit nakatakas ito. Pumunta ito sa isang magandang babae, hindi kalayuan sa kanila na ang pangalan ay Hana. Na nasa summoner si Liwin ay nagpatuloy sa panunukso kay Dora na ikinagalit niya at lalapit na sana sa kanila. Ngunit tumalikod si Hana at umalis sa lugar nang sasalakayin sila ni Dora. Biglang nawala. Sabi ni Aji sa kanya na napansin niya ang hikaw ni Hana na kapareho ng logo ng school nila. Sigurado siya na miyembro ito ng isang mayamang pamilya at alam niyang mahihirapan siya kapag may gagawin siya, which is laban sa kanya. Aside from that, he also felt that she was strong because it's summit spirit. Malayang makagalaw kahit na malayo ito sa kanyang Hana, at si Liwin ay tinatawag ng isang matandang nagngangalang Helena. Sinabihan sila ng kanyang lolo na huwag mag-atubiling gamitin ang kanilang buong lakas kung sakaling kailanganin dahil kailangan nilang makita ang full potential ni Aji, kaya agad lumabas ng office sina Hana at Liwin para puntahan si I sa mga estudyante.
Lalo na ang mga boys ay nakatitig sa kanya dahil sa kagandahan ni Hana dumiretso sila sa upuan ni Aji at siya. Binigyan siya ng envelope na may kasamang itim na rosas bago siya lumabas ng kwarto agad na binuksan ng mga kaklase ni Aji ang envelope na nakasaad na sasalubungin siya ni Hana sa gubat pagkatapos ng klase kapag natapos na ang klase at nagpa siya si Aji. Na pumunta sa gubat sinusundan siya ng kanyang mga kaklase dahil akala nila ay ipagtatapat ni Hana ang kanyang pagmamahal kay Aji. Ngunit ang kanyang mga kaklase ay nahuli sa mga baging na ginawa ni Hana kaya hindi na nila nasundan pa si Aji sa kagubatan Aji. Nagulat ng yumuko ang mga puno at gumawa ng landas para sa kanya sinundan nila ang landas at sa ang layo nang nakita nila Hana na nakatingin sa roses nang mapansin siya ng mga ito sinabihan si Aji. Niliwin na dapat niyang isuko si Dora sa kanila nang hindi pumayag si Aji nitong si Hana. Binato siya ng rosas na nagbagong anyo si Liwin at ginamit siya ni Hana bilang sandata para salakayin sina Aji at Dora. Upang kontrahin ang mga pag-ataking ito ay hinanap ni Dora ang kanilang sandata mula sa kanyang imbakan habang si Hana ay patuloy na umaatake kay Aji. Pagkatapos ay biglang naglabas si Hana ng isang higanting gumagalaw na puno at inatake nito si Dora nang siya ay atakihin ng isang higanting puno. Agad na tumakbo si Aji para iligtas siya. Akala ng dalawa ay patay na si Aji ngunit nagulat sila nang may nabuong butas sa palad ng higanting puno saka lumabas doon sina Aji at Dora hawak ang sinaunang kutsilyo. Ang higanting puno ay inatake muli kaya't hinampas din ito ni Aji ng kanyang kamao. Nagawa nilang durugin ang kamay ng puno, ngunit muli itong umatake kaya napilitan silang lumipad at umiwas dito. Pagkatapos ay umatake si Aji at napatumba ito at natuwa si Dora na nagawa nila ito dahil sa hilig ni Aji sa pagluluto. Pakiramdam niya ay madali para sa kanya na humawak ng anumang kutsilyo. Biglang sumugod si Dora para salakayin si Hana. Ngunit pinigilan siya ni Aji na ikinatuwiran niya at sinabi sa kanya na ayaw niyang maging isang mamamatay tao. Dagdag pa niya na hindi pa man lang nailalabas ni Hana ang kanyang tunay na lakas ng tanungin ni Dora kung bakit ito sinabi ni Aji ay itinuro niya ang mga iyon. Mga higanting puno sa likuran niya nang marinig nila ang gutom na tiyan ni Hana ay niyaya sila ni Aji sa kanyang bahay. Habang kumakain sila ay nagkwento si Liwin tungkol sa mabubuti at masasamang summoner at mayroon ding mga guardians at masasamang espiritu. Dahil madaldal si Liwin ay pinatahimik ito ni Hana sa pamamagitan ng paglalagay ng pagkain sa bibig nito saka siya lumabas at sinundan ni Aji. Tapos sinabi ni Hana sa kanya ang pangalan niya. Inamin ni Hana na kanina pa siya nito pinapanood. Matagal na panahon at muli niya itong binigyan ng Black Rose. Biglang dumating si Dora kasama si Liwin at sila pang-aasar sa dalawa kaya nagpa siya si Hana na umalis. Habang nasa school sila bigla silang nakakita ng iba't ibang klase ng hayop na dumating. Sa mga silid ay agad silang lumabas ng paaralan at pagdating sa lungsod ang ligaw. Nagkalat din ang mga hayop kung saan-saan tapos naglakad sa kalsada ang babaeng pusa na may kakayahang magpatawag ng mga hayop kaya si Aji tumakbo para iligtas siya sa pag-aakalang sinusundan siya ng mga mababangis na hayop. Nakita rin ni Aji ang isang pusa na pinangalanan niyang Mew. At binuhat ito ngunit kinamot siya nito at pinuntahan ang babaeng pusa na binanggit ng babaeng pusa ang pangalan ni Aji at siya. Nagtaka pa nga kung magkakilala sila. Dora naramdaman din na hindi ordinaryong nilalang ang babaeng ito samantalang si Hana lang. Pinagmamasdan sila mula sa tuktok ng isang gusali pagkatapos ay nagpasya siyang puntahan sila at nilusob ni Liwin ang lokasyon ni na Aji at Dora upang gumawa ng paraan para sa kanila. Nang makarating sila sa lupa ay mabilis na ginamit ni Hana ang kanyang vines para saluhin ang hayop ngunit inatake siya ng babaeng pusa na nagawa niyang harangan at nagsimula ang kanilang away. Gamit ang latigo ni Hana na rose ay nagawa niyang mahuli ang babaeng pusa at ibagsak ito sa isang gusali. Sumugod ulit ang pusang babae at ginamit ang mga mata ng agila nito para madaling makaiwas sa mga atake ni Hana. Ginamit din niya ang bilis ng isang panther at nang makakita siya ng pagkakataon ay inatake niya si Hana ng lakas ng isang oso ngunit nakaiwas naman si Hana habang nasa gilid lang ng kalsada si Nadhi at Dora at pinagmamasdan ang intense away ng dalawa. Hinagis ng oso ang block ng kalsada kay Hana na muli niyang hinarangan. Gamit ang kanyang rose whip sa sandaling iyon ay inilabas ni Hana ang higanting puno at nakipaglaban sa higante. Beer para palakasin pa ang higanting puno ay isinagawa niya ang pagsasanib nito at si Liwin ang higanting puno ay naglabas ng mga dagdag na kamay na umatake sa oso nang tumama ito sa mukha ng oso ay niyakap ito ng higanting puno gamit ang 4 na braso nito at naging sanhi ng pagkatalo ng oso. Ngunit hindi pa tapos ang laban para sa mga nagkalat na bahagi mula sa oso ay naging mga lobo. Sabay-sabay nilang sinalakay ang higanting puno at kinagat ang kahoy na katawan nitong si Hana ay nakatanggap ng parehong sugat sa kanya. Katawan din kaya ginamit ni Hana ang burst form ng puno at ang mga lobo ay itinapon palayo dito. Mabilis na natalo ang wolves. Napansin ni Aji si Mew na nahihirapan at dumaranas ng maraming sugat sa katawan nito. Mula sa nakakalat na bahagi ng mga lobo ay bigla itong nag-anyong ahas at mabilis na binalot sa katawan ng higanting puno. Matapos putulin ng ahas ang isa sa mga puno ng kamay ay nagawang maalis ng puno ang ahas. Mula dito sa ganitong sitwasyon naramdaman na ni Aji na parehong mamamatay sina Hana at Mew kung ipinagpatuloy nila ang kanilang laban ng kapwa. Ang ahas at ang puno ay umatake sa isa't isa. Hiningi ni Aji kay Dora
Isang kadena at matagumpay nilang napigilan ang magkabilang espiritu sa pag-atake sa isa't isa pagkatapos ay nakiusap si Aji sa dalawang summoner na stop their fight. Nalaman din niya na ang Cat Mew ang summoner at ang Cat Girl ang summon spirit. Naalala nito ang unang araw na nagkita sila pagkatapos noon ay sumigaw si Lewin at gusto niyang uminom ng Mew, ngunit tumanggi si Aji at sinabi na aalagaan niya muna ito hanggang sa tuluyan na itong gumaling sa mga sugat na lalapitan sana sila ni Lewin, ngunit hinarang siya ni Dora dahil dito walang magawa si Hana, kaya nagpa siya silang umalis. Nung inilabas ako ni Aji sa bahay niya, that was the moment na mas naintindihan niya kung paano naging isa ang mga hayop sa binanggit ng pamilyar ng summoners Mew ang mga summoner na hayop na kilala niya na Mammoth Turtle. And Skunk din, binanggit din niya yung kapatid niya na matagal na niyang hinahanap. Habang nag-uusap sila tungkol sa kapatid niya, ay hindi nila alam na nasa labas na pala ito ng bahay at pinagmamasdan sila. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Aji, ay may biglang bumisita sa kanila. Pagbukas niya ng pinto ay kakaiba ang kanyang nakita. Mga nilalang na may parehong mukha at kasuotan, sinabihan siya na iniimbitahan siya ng kanilang amo sa kanyang bahay. Nang tumanggi si Aji ay agad silang naglabas ng iba't ibang uri ng armas para pagbabantaan siya. Dahil dito wala na silang ibang choice, kundi sumama sa kanila at sumakay ng helicopter, saka sila dinala sa isang mansyon at sinalubong ni Hana. Habang papunta sila sa mansyon, nakita nila ang iba't ibang uri ng summon. Mga espiritu na nagtatrabaho sa paligid ng Hardin. Habang sila ay patuloy na naglalakad, hindi nila alam na may isang uwak na nakatingin sa kanila. Galaw pagpasok nila sa mansion ay nakita nila ang isang malaking rebulto ng isang babae na sinasabing maging maalamat na pinuno ng mga watchers. Habang paakyat sila sa hagdan ay narinig ni Aji ang boses ng isang babae, kaya napatingin siya sa ang rebulto na naman. Nang matitigan niya ang mga mata ng estatwa ay bigla siyang dinala sa isang malawak na lugar. Doon niya nakita ang babae na nakatayo sa tabi ng isang malaking puno at tinatawag ang kanyang pangalan. Ay kumakaway ito sa kanya at nang siya ay lalapit na sana siya nang bigla siyang ginising ng kamay ni Dora, bagamat naguguluhan sa nangyari nila. Nagpatuloy sa silid kung saan naghihintay si Helen at nalaman na siya ang summoner ng mga summoned spirits sa mansion at isang kilalang businessman din. Pero nung pinaupo sila ni Helen, biglang may naramdamang malakas na puwersa na humila sa kanila at pinaupo agad sila. Sa pagkakataong iyon na nagsimula si Allen. Ipaliwanag ang dalawang klase ng summoners. Ang unang klase na pinagkalooban ng kapangyarihan ng kalikasan at pagpapanatili ng balanse sa mundo na tinatawag na watchers, habang ang ibang klase ng summoners ay ang mga pumapatay na nagsimula ng kaguluhan at sumusubok na conquer the whole world, were called destroyers. Pero ang hindi inaasahan ni Aji ay nang banggitin ni Halon ang kanyang nakaraan. Alam pa ng matanda ang kanyang desisyon sa pagpapalit ng kulay ng buhok para maitago ang tunay na anyo nito. Laking gulat niya nang ibinunyag din ni Helen ang nakatagong larawan ng kanyang mga magulang sa kanyang wallet at sinabi rin niya na hindi lang nagkataon na dahil lang sa ramen ay napatawag niya si Dora, kahit si Aji ay hindi masyadong alam tungkol sa pinagmulan ng kanyang mga magulang at kung ano talaga sila, kaya tinanong siya ni Helen kung hindi nagtataka tungkol dito at sa mga koneksyon ng lahat ng binanggit niya sa kanya. Biglang sumali si Dora sa usapan at ipinakita ang laman ng wallet ni Aji. Nang ilabas niya ang lahat ng laman nito ay nakita nila ang isang punit na litrato ng isang binata. Si Aji na may dilaw na buhok at ang kanyang mga magulang na si Allen ay nagsalita din tungkol sa kapatid ni Mew. Nakasalukuyang hinahabol bilang wanted na kriminal dahil miyembro siya ng Destroyer Terror Assassination Squad. Sa dami ng kaalamang ibinahagi ni Allen sa kanila ay napatulala silang lahat, ay inalok niya silang manatili sa mansion. For the meantime, para makuha ni Aji ang mga sagot sa mga tanong sa isip niya, nang banggitin ni Dora ang tungkol sa pag-aaral ni Aji. Natatawang sabi ni Helen na walang dapat ipag-alala dahil siya ang kanilang school principal. Habang kumakain sila ay may biglang umatake sa kanila, kaya agad itong hinarang ni Helen. Sa kanila nalaman na member pala ito ng mga destroyers na isang taong batong. Si Helen ay lumaban dito at sa kanyang lakas at bilis ay palagi niyang tinatamaan ang kalaban ng kanyang mga pag-atake, ngunit ang kalaban ay nagpakawala ng malaking kapangyarihan na naging sanhi ng itaas na bahagi ng mansion. Pagbagsak, inutusan ni Helen si Hana na umalis sa lugar kasama ang iba at siya rin ang nagtalaga sa kanya. Para protektahan si Aji nang umatake ang kalaban ay mabilis silang umalis sa mansion na kinaroroonan nila. Nagulat na makita na ang buong lugar sa paligid ng mansion ay nawasak din ang isa pang miyembro ng destroyers na pinangalanan. Sumulpot din si Yong at walang awang binaril ang summon spirits sa galit ni Hana. Agad na sinalakay si Yong, ngunit iniwasan lamang ng kalaban silang lahat ay naglabas ng mga bomba sa kanilang kinalalagyan at pinasabog din sila ng Mew. Nakita niya ang kapatid niya mula sa malayo ay inatake siya ng mga bantay ng mansyon. Kapatid, pero mabilis niyang natalo ang mga ito at maging ang chef ng mansion na si Mew ay nag-transform into a cat girl to. Lapitan siya pero inatake din siya ng kapatid nang makita ito agad ni Aji. Nilusob ang kapatid ni Mew, ngunit may lumitaw pang kaaway na nagangalang Manang bago pa niya matamaan ang kapatid ni Mew.
Nagulat siya nang nasa ibang lugar at nag-transform sa isang bata. Nakita niyang muli ang malaking puno doon at sa likod niya ay ang kanyang ina na nakayakap sa kanya. Biglang nagbago ang buong kapaligiran, pati na rin ang hitsura ng kanyang ina. Sa totoo lang ay pinipilit siyang gisingin ni Dora, ngunit hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang katinuan. Habang nasa tuktok ng mansyon ay patuloy na tinatalo ni Helen ang taong bato sa kanilang laban. Inilabas din ni Hannah ang higanting puno, ngunit madaling nakailag ang bata sa atake nito habang gulat na gulat ang isa pang kaaway na pinangalanan. Inatake siya ni Himiko mula sa likod at naging sanhi ito ng malubhang pinsala. Ay inatake muli siya nito at dahil sa ang kahinaan ni Hannah ay hindi niya napigilan nakita ito ni Allen at agad na sinaklolohan si Hannah at pinagaling siya. Habang ang dalawang kamay ni Helen ay okupado sa pagpapagaling kay Hannah sa kanyang kalaban na kapatid ni Mio na inatake na hindi nagawa ni Helen. Para humarang ay sinundan ito ng panibagong atake at binaril si Helen sa noo nito. Ngunit pagkatapos noon ay nagpakawala si Allen ng isang malaking kapangyarihan at isang higanting espiritu ang lumabas. Ay sinubukan itong atakihin ng kapatid ni Mio, ngunit nilabanan lang ito ng espiritu ni Helen ang panibagong pag-atake sa sobrang lakas ng lahat ng mga bagay na dinaanan nito. Nawasak kapatid ni Mio kahit na pinamamahalaang upang mabuhay pagkatapos na ang pinuno ng mga kaaway. Nagngangalang Wong Shin ang sumulpot sa lugar at agad na inatake ni Helen, ngunit madaling hinarang ni Wong Shin. Hinigop na lang niya ang lahat ng kapangyarihan ni Helen hanggang sa humina siya. Pagkatapos ay agad niyang pinatay si Helen ng ang. Ang mga maninira ay umalis sa lugar na ang malaking bahagi ng mansyon ay sabay-sabay na nawala pagkatapos ng pagkasira ng buong mansyon. Muna sila tumuloy sa bahay ni Aji kung saan ipinagpatuloy nila ang pagpapagamot kay Hannah at umaasa na gumaling ito. Habang pinapanood ni Dora ang balita sa nangyari sa mansyon ay hindi niya maitago ang inis at gustong kunin paghihiganti sa mga kalaban. Agad na pumasok si Mio sa bahay at hindi alam ang gagawin dahil kapatid niya na ngayon ang kaaway niya. Tapos nagsalita si Aji. Alam niyang hindi nila kayang talunin ang mga kalaban nila sa lakas nila ngayon. Kailangan muna niyang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga kalaban at gumawa ng plano ng maayos. Pinakita niya ang isang video na nakita niya online. Ipinapakita ang away na naganap sa mansyon sa pagitan ni Stoneman at Helen. Ay may kutob siya na ang kumuha at nag-upload ng video. Ay maaaring isang summoner din. Alam niya na ang mga video ng labanan ay makakatulong sa kanila na makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang mga umaatake, kaya binalak niyang hanapin ang uploader na ito dahil magiging book signing ngayong taon. Gaganapin sa araw ding iyon ay sasamantalahin nila ang pagkakataong ito para makilala ang taong ito kasama si Dora at umalis sila ng Mio ang bahay para mahanap ang taong hinahanap nila habang si Lewin ay naiwan para bantayan si Hannah. Samantala ang hinahanap nilang si Stan ay papunta na sana sa book signing venue. Gamit ang cellphone ni Stan maaari nitong i-activate ang iba't ibang device na gusto nitong kontrolin. Ilang minuto pagkatapos ng pagsisimula ng book signing ni Stan ay dumating din si Aji doon at nagpanggap na bibili ng comic book ni Stan. Ngunit pagkatapos niyang magbayad ay nakilala agad siya ni Stan. Alam ni Stan na may kailangan si Aji. Mula sa kanya tinuro pa niya si Dora at Mio na nagtatago sa malapit. Tapos tinanong siya ni Aji kung ano ang kakayahan niya. At agad itong sumagot na magaling siya sa cellphone, pero hindi na ikinagulat ni Dora at Mio. Ito ay nagulat sila nang sabihin ni Stan na hindi lang 5, kundi 7 miyembro ng Destroyers ang umatake. Biglang hinablot ng Mansion Dora ang cellphone ni Stan at tinuruan siya ni Stan kung paano ito gamitin. Biglang nag-warning ang cellphone sa Mio. Napansin agad na may paparating na atake kaya hinawakan niya ang dalawa at iniwas ito. Agad nakita ni Stan sa cellphone na may grupong papalapit sa kanila. Dahil alam ni Stan na siya ang target ng mga kalaban na iyon, ay mabilis niyang tinakasan ang grupo ni Aji na sinundan siya dahil sila kailangan siya upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga kaaway. Pagkatapos ay napansin nila ang kanilang mga humahabol na mga robot pala ang mabilis na lumapit sa kanila, kaya pinaalam ni Stan na tumalon sila sa tulay at nang sumakay sila sa sasakyan ni Stan. Nahuli sila gamit ang kanyang cellphone, kaya niyang kontrolin ang sasakyan na alam niya na ang mga robot pinadala ng mga destroyers dahil sa logo nila. Tapos sinabi niya ang dahilan kung bakit siya tinatamaan ng mga ito at ito ay dahil siya sinubukang tadtarin ang server ng punong tanggapan ng destroyer, kaya nagpa siya sina Dora at Mio na gumanti laban sa mga pag-atake noong sinubukan nilang tanggalin ang mga mekanikal na espiritu sa mga makinang iyon. Umiwas sa mga atake nila sa ginamit ni Stan ang kuryente para salakayin ang isa sa kanila na mabilis namang nawasak. Habang ang natitirang 3 mekanikal na espiritu ay patuloy na umaatake sa kanila, si Aji ay lumikha ng isang banal na shield. Ngunit naglabas sila ng mga misile at nagpuntirya sa unahan ng kalsada upang sirain ito nang ang mga robot na nakatutok sa kanila ay nagawa ni Stan na kontrolin ang isang truck sa di kalayuan na agad na nagmaneho patungo sa robot, ngunit pinasabog ng iba pang mga robot ang truck. Mula sa mga nakakalat na bahagi ng sasakyan, ginamit ni Stan ang mga materyales na ito upang bumuo ng isang robot at ginamit ito laban sa mga kalaban.
Dahil ang robot na ito ay mas malaki at mas malakas kaysa sa mekanikal na mga espiritu ay mabilis nitong sinira ang mga kalaban. Ngunit dahil sa pagtagas sa tangke ng gasolina nito ay unti-unti itong nagliyab at sumabog dahilan upang mabato at mahulog si Stan sa. Ang lupa ng lapitan nila si Stan ay nalaman nilang peke ang buhok nito at lalaki rin pala ito. Kahit disgis lang ay inalok pa rin siya ni Aji na makipagtulungan sa kanila para talunin ang mga destroyers. Pagkatapos ay dinala sila ni Stan sa kanyang high-tech na kotse na itinuturing niyang kanyang tahanan, ipinakita rin niya sa kanila ang mapa sa isang screen. Kung saan ang mga summoner ay maaaring matagpuan sa mga partikular na lokasyon habang tumatagal ang mga may potensyal. Naging summoners naging pula na ibig sabihin ay sumali na sila at naging miyembro ng destroyers. Nagpakita rin ng file si Stan nang salakayin ng mga destroyers ang Mansion of Helen tapos nakita nilang 7. Mga miyembro ng destroyer sa lugar sa oras ng pag-atake napansin din nila na marami ng mga ipinatawag na espiritong nakakalat sa mansyon. Bukod pa rito ay ipinakita ni Stan ang datos ng mga petsa kung kailan nagsimula ang bilang ng mga summoning fenomena at tumaas ng husto at mula sa araw na iyon ng ang mga destroyers. Agresibong kumilos ay tila biglang nagising ang lahat ng tinawag na espiritu na alala ni Aji na ito rin ang araw ng unang nagpakita sa kanya si Dora ay nagpasya silang bumalik sa mansyon ng Halenstan na ipinakita sa kanila kung saan siya naroon. Nakita ang lokasyon ng 7 destroyer na sumalakay sa kanila at isa sa mga miyembro nila ang kumokontrol sa isip ni Aji. Pagkatapos ay nilapitan nila ang malaking butas na nalikha pagkaalis ng mga destroyer sa lugar. Nang makababa sila sa lugar ay ipinakita ni Stan ang dating laman ng underground ng mansyon kung saan naroon. Maraming selyadong summon spirit na tinipon ng pamilya ni Allen bilang isa sa mga tungkulin ng isang bantay. Ayon kay Stan, Helen ay ang pinakamalakas na buong attribute na summoner na kilala niya. Habang naglalakad ay may nakita si Aji na parte ng katawan mula sa taong bato na nakaaway ni Helen ng Mew. Naamoy ito at alam niyang amoy ang bulaklak naman Joshua, sabi ni Aji na bihira ang bulaklak na ito at may isang lugar lamang malapit sa lungsod ng Maple Grove na may ganitong uri ng halaman na hinanap ni Stan ang lugar na ito gamit ang kanyang telepono at natagpuan ang Stone Forest 300 kilometro ang layo mula sa Maple Grove City na nakita rin ang isang espiritual na enerhiya. Doon lang 5 oras ang nakalipas kaya posibleng dumating ang taong bato doon, naisip ni Aji na bihira lang ito. Pagkakataon kaya nagpa siya silang pumunta sa Stone Forest habang nasa sasakyan sila ni Stan at kumakain si Aji. Nagkwento si Aji tungkol sa nakaraan niya nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Tinanong niya si Dora tungkol sa kanyang nakaraan ngunit sinabi na hindi niya gaanong maalala ang tungkol dito. Nang mag-scan si Stan sa katawan ni Dora ay nakita niya ang kristal sa loob niya na napapaligiran ng isang kadena. Sinabi niya na hindi nawala ng alaala si Dora, sa halip ay tinatakan lamang ito. Pagdating nila sa Stone Forest ay agad nilang nakita ang mga bulaklak sa isang bahay sa gitna. Biglang naramdaman ni Mio na mailalabas ng bahay kaya agad silang nagtago. Lumabas ang isang lalaking nagngangalang Moduo at agad na ginamit ni Stan ang kanyang phone para makumpirma kung ito nga ba ang taong bato. Habang hindi pa nakukumpleto ni Stan ang datos ay pinagmasdan lang nila ang lalaki. Saglit pagkaraan ng ilang minuto ay biglang nakakita si Dora ng isang nilapitan siya ng daga dahilan para mapasigaw siya sa gulat sa pag-aakalang nakita na ni Dora. Mudoon na pagdesisyonan ni Aji na magpakita rin sa kanya nang malapit na sila sa kanya si Aji. Nagulat na siya lang ang nakikita ng Muduo na pinag-usapan nila ang nangyari sa lugar na ito at kung bakit maraming bulaklak. Doon naramdaman ng Mio na may paparating na bagyo at tila hindi mapakali ang Muduo habang pinapanood ang bulaklak na tinatangay ng hangin. Makalipas ang ilang saglit nagalit si Muduo at sinubukang pigilan ang mga talulot ng mga namumulaklak na bulaklak sa paglipad ng matapos ni Stan ang kanyang scan nila. Nakumpirma na ito nga ang taong bato ay agad nilang ipinaalam kay Aji at pupunta na sana sa Muduo, ngunit huli na ang lahat. Muduo biglang nag-transform into a stone man. Inatake sila nito kaya ginamit ni Aji. Kalasag ngunit agad pa rin itong nawasak sa lakas ng pag-atake ng mambabato kahit sila ay nagtutulungan. Ang kanilang mga pag-atake ay gumana laban sa matigas na balat ng taong bato na si Dora ay bumalik sa kanyang kumpletong anyo at nakiusap siya kay Stan na bigyan siya ng oras ni Agi habang naghahanda silang ilabas ang sandata na gagamitin ni Aji. The Fight Mew tried to fight the Stone Man pero nang mahawakan siya nito ay hinagis niya ito. Away at Mew natalo sa laban kaya nagpa siya si Stan na labanan ang taong bato at binigyan pa ng 3 minuto si Aji. Paulit-ulit siyang inatake ng taong bato ngunit hindi siya nito natamaan. Sa inis nito ang batong inilabas ng lalaking mahusay. Kapangyarihan dahilan para mabunyag ang kanyang mga clone at tumambad ang tunay na Stan nang itapon si Stan na huli siya ni Aji. At agad niyang inilabas ang kanyang kalasag upang protektahan sila, ngunit pagkatapos noon ay nagulat sila dahil nakita nila ang mga buto ng tao sa cracked earth. Inisip nila na ito ang mga taong dating nakatira sa lugar na inatake na naman sila ng taong bato, ngunit madali itong hinarang ni Aji. Maya-maya ay nararamdaman na ni Agi ang matinding kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan.
Naglabas siya ng sibat at agad na sinugod ang kalaban ay nagawa niyang basagin ang matigas nitong katawan na si Shield sa tabi niya. Ginamit ang espada na dumurog din sa batong nakabalot sa kabilang braso nito gamit ang kutsilyong tinutukan ni Aji sa kaibuturan nito at ginamit ang malet para ibalik ang Moduo sa anyong tao. Napapatayin sana nila ang Moduo pero siya nakiusap na huwag gawin ito dahil babalik ang masamang espiritu sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Moduo ang lahat mula sa oras. Siya ay isinilang hanggang sa nailabas niya ang kanyang tunay na kapangyarihan pagkatapos ng pagkamatay ni Iwa na siyang tanging tao na nagpoprotekta. Siya sa kanyang galit ay pinatay niya ang lahat ng tao sa kanilang nayon habang sa kalungkutan ay biglang naramdaman ni Mudu. May kakaiba sa kanyang katawan at nakita ng cellphone ni Stan ang matinding espiritual na enerhiya. Nalaman ni Wongshin ang nangyari sa Moduo kaya nagpatawag siya ng meeting saka inalala ni Mandang ang araw na iyon. Iniligtas nila ang Moduo sa kanyang paghihirap pagkatapos ng insidente sa baryo. Alam nila na kung ang kadena ay kanilang inilagay. Masisira ang Moduo, ang masamang espiritu ay lalabas at muling magtatagumpay sa Mudu nang sa wakas ay lumitaw ang masamang espiritu. Nalaman din ni Stan na patay na ang Moduo. Sinubukan nilang tulungan ang isa't isa sa paglaban sa masamang espiritu, ngunit lahat ng walang silbi ang mga pag-ataking ginawa nila laban dito. Nagawang itumba ng masamang espiritu si Mio at Stan sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila gamit ang matigas na kamao nito ay sinubukang gamitin ni Aji ang malet, ngunit hindi ito umubra sa kalaban hanggang sa ito dinurog. Maging ang sibat ay hindi ito gumana, kaya nakiusap siya kay Dora na gumawa ng isang napakalaking sandata iyon. Maaari nilang gamitin upang tapusin ang kalaban sa isang atake lamang. Ang si Aji ay umatake gamit ang malaking espada nito. Nabalian at tinamaan pa siya ng suntok ng kalaban. Agad siyang nawalan ng malay at hindi kahit paano siya ginising ni Dora, ay hindi niya idinilat ang mga mata niya saka nanaginip si Aji na ang kristal sa loob. Nasa harapan niya ang katawan ni Dora. Ang kalaban ay sumugod muli sa kanila at sinubukang harangan ni Dora ang mga pag-ataking iyon. Nang matamaan nito si Dora ay sinunggaban ni Aji ang kristal at ito ang nagpagising sa tunay na anyo ni Dora. Agad siyang lumikha ng maraming espada at ginamit ang mga ito para patumbahin ang kalaban. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang malaking espada na nahulog mula sa langit. Dahilan upang tuluyang talunin ang masamang espiritu ay nasilip ni Agi ang tunay na anyo ni Dora. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ay ang maliit na Dora na nasa kanyang tabi at gumising sa kanya. Dahil sa pagkamatay ng Moduo, alam ni Aji na mahahanap sila ng mga destroyers pagkatapos nilang magpaalam kay Moduo. Umalis sa lugar sa gabi ang mga miyembro ng destroyers. Dumating doon Wongshin, nakita ang nakaraang kaganapan at ang mga taong lumaban sa Moduo habang nasa sasakyan ang grupo ni Aji at ginagamot sa mga sugat na nakuha nila sa fight. Stan's cellphone got the alert that enemies are coming. Kamiko appeared in front of the car and hatiin ito sa isang pag-atake lamang. Pagkatapos ay inatake sila ni Wongshin na napakabata pa ay nasa likuran nila at binaril si Stan at Mio. Gamit ang kapangyarihan nila ay nahati ang katawan ni Aji at ang kanyang kamatayan ay nasaksihan ni Dora. Nang mahimatay si Aji, nagising siya sa isang lugar na maraming basag na salamin. Ang biglang may nagsalita ayon. Aji was in a time crack. Ito ay nagpakita sa kanya at sinabi kay Aji na patay na siya. Ipinakita rin ito sa kanya kung ano nangyari pagkatapos niyang mamatay. Nagalit si Aji at sinisi ang sarili sa pagkamatay ng lahat ng kasama niya. Ngunit tinanong siya ng lalaki na kung bibigyan siya ng 3 minuto, maaari ba niyang baguhin ang maaaring mangyari sa kanila. Tapos ipinakita ng lalaki ang mukha niya at nakilala agad siya ni Aji dahil tatay niya pala ito. Sinabi niya kay Aji na hihintayin siya sa Demon Furnace. Pag nagising ulit si Aji, nakapunta na siya back in time. Ilang minuto bago sila salakayin ng mga destroyers ay agad siyang bumangon at sinabi sa ang iba ay wala na sa sasakyan. Ang kailangan nilang gawin ang salakayin ni Jamiko ang grupo ni Aji, ngunit nag-iwan sila ng bomba na sumabog. Gamit ang isa pang sasakyan ay mabilis silang bumalik sa kanyang bahay para sunduin sina Hana at Liwin. Ngunit pag-uwi nila ay wala na ang dalawa. Nakita na lang ni Aji ang isang sulat na naiwan. Ang higaan ng palabas na sila ng bahay ay nagawang kontrolin ni Stan sa isang helicopter. At ito ang ginamit nila habang tumataka sa mga destroyers. Binuksan nila ang sulat ni Hana at sinabi nito na siya ay naghihintay sa Demon Furnace. Saka naalala ni Aji ang sinabi sa kanya ng kanyang ama since wala namang alam si Aji tungkol sa Demon Furnace. Ipinaliwanag ito ni Stan sa kanya na ito ang lugar kung saan ang ibang summoners sinanay ang kanilang mga sarili upang maging ganap na summoner, kung saan ang iba pang miyembro ng destroyers at pati na rin ang lolo ni Hana. Ang sinanay na si Stan ay gustong pumunta sa lugar na ito, ngunit hindi niya alam ang lokasyon nito. Nang mapansin ni Aji ang mga coordinates sa sulat ni Hana, ay ipinakita niya ito sa cellphone ni Stan na kinumpirma ang lokasyon at 7,000 kilometro ang layo mula sa kanila. Nagpa siya silang lahat na pumunta doon kaya pinaandar nila ang helicopter sa pinakamataas nitong bilis. Ilang oras ay nakarating na sila sa entrance ng Demon Furnace matapos itong madaanan bigla ni Aji.
Nakaramdam ng kakaiba sa kanilang paligid, bigla silang inatake ni Hamiko gamit ang kanyang espada at sinira ang helikopter na si Stan. Agad na ginamit ang kanyang cellphone para gawing robot ang nasirang helikopter habang nakasakay sa robot na kanilang pinagtatrabahuhan. Sabay atake kay Himiko, ngunit umiwas lang siya sa mga pag-atake ay lumitaw ang susunod na umatake at lumingon. Out to beyond na binaril sila ng maraming beses, gumanti sila pero madaling nakailag ang kabataan. Ang kanilang mga atake habang sila ay patuloy na inaatake ang kapatid ni Mio ay lumitaw at agad. Inatake ni Aji, ngunit kumalat lang ang kalaban nang naging uwak ito at umatake sa robot. Dahil hindi na gumagana ang robot, dahil sa mga pinsalang natanggap nito, nahulog sila sa demonyo. Furnace Island, nagulat sila nang makitang papalapit sa kanila ang mga destroyers ng biglang-an. Dumating doon ang tagapangasiwa ng pugo ng demonyo na nagngangalang Bunny at nilagyan ng pulang tag ang bawat isa sa kanila dahil sa kanilang mga paglabag. Sa isla itinutok ng binata ang kanyang baril kay Kuneho na hindi man lang natinag sa banta niyang sa halip ay siya. Nag-lecture kayang tungkol sa mga alituntunin sa isla dahil si Wong Shin at ang iba pa nilang miyembro ay dumating na doon. Kuneho. Nilapitan sila at pinagsabihan din sa galit ni Hamiko, tinutukan niya ng espada. Bunny, pero pinigilan siya ni Wang Chin dahil ginagalang daw si Bunny sa Demon Furnace. Dahil dito nagpasya ang mga destroyers na umalis sa isla, pagkatapos ay sinabi ni Kuneho sa grupo ni Aji na hihintayin niya sila sa Sign Up Plaza, tapos umalis siya. Habang naglalakad sila papunta sa Sign Up Plaza, may nakasalubong silang lalaking nagpakilala. Ang kanyang sarili bilang linta ay inalok niya sila ng isang sakay at sinabi ang kwento kung paano ang Demonyo Furnace o ang Furnace Island ay nabuo. Sinabi niya na ito ay nangyari pagkatapos ng mga Watchers at Destroyers dumating sa isang kasunduan na wakasan ang walang humpay na digmaan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit ipinagbabawal ang labanan at pagpatay sa loob nito. Isla ang Demon Furnace ang itinuturing at nagsilbing venue para sa tournament ng summoners. Pagdating nila sa Sign Up Plaza ay nakita din nila ang ibang summoners na gustong pumasok sa arena. Para mag-sign up, kailangan nilang pumasa at pumasok sa alinman sa 4 na gates. Para makapasok sa gate 1, kailangan muna nilang magbayad ng 2 milyong furnace coins. Dahil maraming pera si Stan ay nabayaran niya ito kaagad at nakayanan. Para makapasok dito, kaya lumipat na lang sila sa gate 2, pero puro magagandang babae lang ang nakakadaan dito. Nag-transform si Dora sa kanyang kumpletong anyo, kaya pumanaw siya kaagad at kinuha ang Tapos sinubukan din ni Mio na ipakita ang ganda niya pero hindi siya nakapasa sa qualifications ng Gates Guard. Pagkatapos ay lumipat siya sa gate 3 kung saan ang pisikal na lakas ng kalahok ay nasusukat. Sa galit ng Mio, sinira niya ang makina. Nasinukat ang lakas ng mga kalahok at agad na pumasa nang magkita silang lahat sa loob ay nakita nila Lichod na nagmumula sa gate 4. Ayon sa Lichod, nasusukat ang status ng isang tao sa gate 4 dahil lamang ang mga sikat na tao ay maaaring madaanan ng mga politiko o pinuno ng isang lugar, kung ano ang hindi nila alam na Lichod. Isa sa top 10 most wanted criminals. Bunny ay nakilala ang lahat ng mga pumasa at ipinaliwanag ang tungkol sa 100 floors ng mga contestant. Ay kailangang dumaan upang maabot ang tuktok na abot nila. Ang unang palapag kung saan ito ay isang hotel at isang lugar para sa ipinaalam ng mga kalahok sa Rest Bunny na ang unang knockout stage ay magaganap sa susunod na araw. Tapos nakaamoy sila ng pagkain kaya agad nilang pinuntahan. Gutom na sila pero sa mga retakers alam nila na ang exam was starting already. Habang naliligo sila nakita nila si Hana sa GE na kinilala bilang ang ng laro at kasalukuyang nasa 11 GE floor. Aji at ang iba ay natuwa nang makita. Mas excited pa sila ni Hana na simulan ang kompetisyon sa kalagitnaan ng gabi. Habang sila nagpapahinga, ang mga matutulis na bagay ay biglang lumabas sa mga dingding ng kwarto. Ang mga pader ay dahan-dahang lumalapit sa kanila. Sinubukan nilang lumabas pero hindi mabuksan ni Aji ang pinto. Tumingin si Dora sa bintana pero ito nga din Bared. Sinubukan din niyang gamitin ang lahat ng uri ng armas na mayroon siya, ngunit hindi ito gumana sa pintuan. Nag-isip ng paraan si Aji at pinagawa si Dora ng susi pagkalabas nila sa kwartong pinuntahan nila. Sa kwarto ni Mio at dahan-dahang lumabas sa pinto ang isang ipis na si Mio pala ang nagdisgis kanyang sarili bilang isang ipis upang lumabas ng silid isa-isa ang iba pang mga kalahok din. Lumabas sa kwarto nila gamit ang kani-kanilang powers. Naalala nila si Stan kaya agad nila pumunta sa kwarto niya. Laking gulat nila nang makita nilang may lumabas na dugo sa pinto. Buti na lang biglang lumabas si Stan. Ang ventilation duct ay biglang nag-announce ang examiner ng unang palapag at sinabing may test. Nagsimula sa kanila na pagtanto na ang ibig sabihin ng Kuneho ay eksaktong 12 ng hating gabi magsisimula ang laro. Para makapasa sa unang pagsusulit, kailangan lang nilang makalabas ng hotel habang patuloy ang pagsusulit ng ilang kalahok. Nakita ang iba't ibang uri ng mga bitag na nakakalat sa buong hotel na marami sa mga kalahok kaagad. Nahulog sa mga bitag na ito nang makarating sila sa isang pinto. May nabasa silang nakasulat doon. Nalilito sila kung ano ang paniniwalaan.
Sa mga sinulat ngunit nagpasya si Aji na sirain ang pintong ito nang masira nila ito nakita nila ang isa. Kalahok sa examiner na nagngangalang Lino na nasa gitna ng silid lahat ng tao, sa silid na ito ay nakapasa sa unang pagsubok kaya binigyan ni Lino ang bawat isa sa kanila ng isang dibdib nang buksan nila ito ay maraming tao ang tumanggap. Kayamanan ngunit nang buksan ni Stan ang kanyang dibdib ay naglalaman ito ng mga bomba pagkatapos ay sinabi ni Lino sa kanila na ito ay sa kanila. Ticket sa second floor kaya pinasabog niya ito dahil dito nahulog silang lahat sa second floor kung saan nakilala nila si Bunny na examiner doon pagkatapos sabihin ni Bunny na race ang test. Nakabukas ang mga ilaw at saka lang nila nalaman na nakatayo sila sa isang karerahan ayon kay Bunny kailangan nilang tapusin ang 20. Ang mga lap sa unang 15 kalahok na matatapos ay ang mga papasa sa ikalawang pagsusulit. Dahil alam na ito ng mga retaker na mayroon silang handa para tiyak na tapusin ang pagsusulit na ito. Nang magsimula ay nanguna agad si Mew pero naabutan ng isang summoner na hayop na isa ring Squirrel Ninja. Sumusunod sa kanila si Aji at isang wizard na nasa taas habang si Stan ay gumamit ng missile na ninakaw niya. Ang Pasipiko habang nagpapatuloy ang paligsahan ay nagsimulang salakay ng iba ang ilan sa mga kalahok. Dahil dito natanggal ang ilan sa mga kalahok hanggang sa 15 na lang ang natira. Pagkatapos ay inanunsyo ni Bunny na kailangan lang nilang makarating sa finish line para malaman kung sino ang makakakuha ng unang pwesto. Samantala sa base ng grupo ng mga Destroyers Wanzin ay inihahanda ang kanilang bagong kakampi na kanilang ipapadala para salakayin si Aji. Pagkatapos ng away ng bata at Hamikolay ay ipinakita sa kanila ang VE na ninakaw niya noong pumunta siya sa Furnace Island. Pagkatapos ay sinimulan na nilang manood ng kompetisyon na nagaganap sa pugo ng demonyo na pinangunahan ng Mew ang karera na sinundan ni Aji sa ikalawang pwesto at si Hiro ay nasa ikatlong pwesto para sa pagsusulit sa ikatlong palapag na nalo si Aji. Ang labanan sa paghahanda ng pagkain at sa ikaapat na palapag ay kumanta sa isang karaoke, ngunit binatilyo ang nagsimulang mag-shoot ng isi, nang hindi nila napigilan ang ingay ay lumapit sa kanila si Wong Shin para ipakita ang bago nilang kasama na ipapadala kay Aji. Dahil hindi pa sumasali ang batang Hamiko at Lai sa pugo ng demonyo ay nagpasya si Wong Shin na pasamahin sila sa kompetisyon. Sa kabilang banda ay nagbigay ng ulat si Kuneho sa mga pinuno tungkol sa pangkat 7 ng kasalukuyang season. Ipinakita niya ang 15 contestants na nakarating sa 5th floor at ang grupo ni Aji ay kasama rin sa batch na Kuneho na ito ay nagpakita rin ng 30,000 tonelada ng espiritual na enerhiya na kanilang nakolekta. Inutusan siya ng mga ito na dalhin ito sa 100 DA floor ng Demon Furnace nang makarating siya sa 100 DA floor na nakita niya. Ang Diyosa na si Pandora na ayon kay Kuneho ay pinagmumula ng mga espiritu pagkatapos ay inalok niya sa kanya ang espiritual na enerhiya na